Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Patindi ng patindi ang pangalan ni Hans Smoke Niemann. Akalain nyo may nagpondo ng match against Giri, $50,000. Kung sino ang mananalo tatanggap ng 30,000 at kung sino matatalo may guaranteed kagad na $20,000. Ito po ay over the board tournament or match na ginaganap ngayon sa Netherlands. Ayan, at ang kanilang paglalabanan 12 games of Blitz, 3 minutes plus 2 seconds. 6 games of Classical, talagang 90 minutes plus 30 seconds. Increment. At mayroon pang Rapid, 6 games na 15 minutes something. May increment din. Pero may kanya-kanyang points, no? Ang pinakamalaking points pag nanalo ka sa long game, syempre sa standard, mabigatan ng tira dun eh. Pero katatapos lang kahapon ng Blitz, pumili ako ng best game. Kung sino manalo dito sa i-analyze natin, definitely siya po ang nanalo sa first match nila na Blitz. Ang ginawa ni Giri, nag D4, Knight F6 si Niemann, C4, E6, Knight F3, D5, approaching Queen's Gambit, at ayun, tinirahan ng Ragozin, Bishop B4, pero kinapture ang D5. Tingnan natin. E takes D5, Bishop F4, C6, E3, Bishop F5. Ayan, normal naman yan, ano? Typical na developments, labas-labas pyesa. Pagka-opening, nag-Knight H4, inistorbo kagad ni Giri at medyo nawala kagad sa bookline ng chess.com dahil ang madalas ginagawa dito ay Queen B3, pangalawa Bishop E2, pangatlo A3, pang-apat Rook C1, Bishop D3, pero ito pong Knight H4 ay talagang bagong luto ni Giri. Bishop G6, Queen B3, ayun, medyo nililito niya yung sequence, ano? Queen B6, dinipensa ng Bishop at nag-Bishop E2, Knight E4, dagdag pressure sa Knight, at nag-Rook C1. Ayan, kasi dito, talagang kitang-kita na magkakasling na si Giri, kaya ang plano ni Niemann pag nagkasling yan, mawa 1 pawn down. O kaya, ayun. Ang nakita ko nga lang ito eh. Ayan, pag capture, mawa 1 pawn down, pero mas mabigat pa pala. Ang paparating na Knight D2, madodouble, exchange down kagad ang puti. Okay? Losing kagad yan mga kamatyas. Kaya, ang ginawa muna, nag-Rook C1 para additional support sa Knight. At nag-Knight D7, F3 paalis na, Knight EF6, ayun umatras. At nag-castle, Rook FD1 para safe ang sentro mamaya. Baka mamaya magkaroon ng basag sa C5 at nag-A5. Ayun, matibay ang mga posisyon na ni Mana. At nag-Knight A4, inatake ang Queen, Queen A7 at nag-A3 neutralize Bishop E7. Okay, for your information po mga kamatyas, itong game na ina-analyze natin ay last game nila sa Blitz. Yan, last game. Kumapture sa Bishop, capture, at nag-H3. Ayan, para mapag-ingatan yung Bishop kasi po, magda-Knight H5 yan, hahantingin uli ang Bishop na yan eh. So, para ma-maintain ang Bishop pair, pag nag-Knight H5, aatras lang yan para may safe square. So, nag-Rook E8, ayun, matsyag-matsyag lang dahil kahit papaano weak pa rin ang E3 pawn na yan. At nag-Bishop F1, atras lang. Medyo hindi nagustuhan ng computer engine ang simple positional move ni Giri. Dapat daw ay E4 na. Yun lang. Yun laing. Bakit E4 ang tira? Pag kinapture, ano meron? F takes E4 lang. Pag kinapture, may Bishop C4, malalim pala to. At threat yon. Kapag nag-Rook F8 depensa, magku-Queen A3. Ayun. So may atake. Ngayon, gawin natin ay Knight DF6, depensahan natin, magbi-Bishop D3. At babagsak ang isang pyesa. Dahil pag umalis ang Knight, laglag ang Bishop sa E7. Pag di naman umalis, kakapturin lang yan. Okay, ganun pala laman noon. So, E4, lalim ano. Pero ang ginawa dito ni Giri ay Bishop F1, Knight H5, Bishop H2, and nag-Bishop H4. Ayun, para gamitin yung weak G3 square. So, ayan lang, matsyag-matsyag lang yan dyan sa weak. At nag-Rook D3, dinipensahan kagad. Alam kagad ni Giri na amoy niya kagad na ang target talaga ni Niemann yung E3 talaga eh. Knight G3, ipinasok ang Knight. Knight C3. Ayan, bakit umatras? Ipang neutralize. Okay. Kasi kung ang gagawin ng puti, kakapturin yung knight,
hihina eh. Kontrolado yung dark squares eh. Kaya naisip dito ni Giri na mag knight c3 para yung knight ang gagamitin niyang pangpaalis sa knight g3 na yan. At nag knight f6, knight e2, knight h5. Pero nakatunog talaga si Niemann, ano? Nakatimbre. Nilagyan ng kahalili para maintain ang pagkakabara. At ang kagandahan niyan, yung bishop parang po na malaki habang samantalang nababarhan. Okay, at kinapture na knight xg3, queen c2. Ano naman ang idea ng queen c2 na yan? Pwede ba yung queen f2? Parang pwede yung queen f2, ano? At ma-threat yung bishop, pag nag-knight f5, then g3, yung mga ganun-ganon. So, nag-rook e6, another good positional move. At 31 seconds na lang si Giri, ang laki pa ng time ni Niemann. So, ang idea ng rook e6 ay magbabattery. Ayun, para pilahan ang weak pawn. Nag-queen f2 na nga. Ayun na nga. Ayun, kinapture. Bad move. Dapat daw po knight f5. At kapag nag-g3 dito, bishop f6. Ayan, mangyari dito ay, oo nga, naka-g3 pero barado ang bishop. At yung bishop f6 ay nagbabadya ng knight takes e3 sacrifice or rook takes e3, mga ganong sacrifice. Imagine niyo po pag na-capture, may bishop takes d4, napakalakas na pin ang magagawa. Ayun. So, knight f5 lang pala. Pero ang ginawa dito ni Niemann, kumapture sa f1, queen takes f1, rook a e8, rook c c3, at nag-queen a6. Another bad move by Niemann. So, dapat daw ang tira ay bishop g5. At talagang i-provoke ang puti to play f4, o di nabarahan, di ba? Sabay bishop f6. O at least, pagkabara, barado rin ang bishop. At the same time, yung square e4 ay napabuka, pabor na magagamit sa black. Di ba? Yun ang mga diskarte ng mga provoking eh. O ayun, pero balik tayo mga kamatsas, nag-queen a6, bishop f4, ayun, inunahan ka agad si Niemann, no? Kasi magbi-bishop g5 eh. Napansin? Bishop d8, hanap-hanap, maneuver, queen c1, a4. Ayan, para hindi na makagulo-gulo pa ng b4 at makagawa pa ng counterplay. So, a4. At nag-queen d1, abang-abang na lang si Giri g5, bishop g3, bishop a5. Ayun, todas. Todas, oo nga, no? Rook c1, bagsak ang pawn e3. Takes. Ayun, bagsak din naman yung a4 at nag-rook a2. Yun nga lang, syempre, control the second rank. So, nag-b4, ayan. At dito mga kamatyas, eto, nagpakawala na si Niemann ng brilliant move. Gustong-gusto ng computer engine ang tira na yon. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Brilliant by Niemann. Wala pa lang, hindi pala aalis yung bishop. May threatening check. May queen d2 pa. Ayan, sari-sari na ang paparating. Ang ginawa, nag-queen takes a5. Ayun, tuluyan ng nag-blunderatious. At dito po ang pag-asa kasi, pag nag-queen e3 check, makakadikit si Giri, king f1. Hindi nga naman makakapture yung tore kasi nakadikit nga siya. May counter capture siya eh. O pero ito po ang pinakamabigat na tira. May queen d2. Threatening the rook and also threatening the pawn. So, nag-check. At dito po, naubusan ng oras si Giri. Na-flag down. O, pagpalagay natin, tuloy natin para makita na, no? King h7, paano kung mag-king f1? Ang gagawin, rook takes g2 lang. So, nakahang pa rin, threatening matchas. Ayun. Ang dami ng threat eh. Sari-sari na mga kamatyas, no? Kakapturin pa ng simple yung bishop. Okay, at dahil dyan, yan ang naging score nila sa Blitz. 7.5 si Niemann, 4.5 lang si Giri sa kanilang 12 games match. Matindi mga kamatyas. Talagang pausok ng pausok itong si Hans Smoke. Ang dami ko nakikitang comments. Smoke, Niemann! Ang lupet oh. Grabe, palakas ng palakas. Underdog siya kung tutuusin sa rating pero sa lakas sumasabay. O hindi na nila mapag-iisipan na nag-cheat pa yan. Over the board match na nga ito eh. 'Di ba? Matindi. Pero tignan natin, no? Nagsimula na rin kahapon yung kanilang classical game. Tapos na nga ang 3 games eh.
So analyze natin yung kanilang mga long game part naman. At nang makita natin talaga bang matatag na, matibay na talaga si Niman ba kontra sa makunat at strategic na si Anish Giri. O yan ang aalamin natin mga kamatsas ha. O, manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel. Susubaybayan natin ang bakbakang Anish Giri at Hansmoke Niman. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.